kapatid, amen, sa pamamagitan ng mga salita po ng ating pong Panginoon, mga kapatid, ano? Nais ko lamang pong pag-aralan po natin ang patungkol po sa ang pag-iral ng Diyos. Amen? Sino ba rito yung naniniwala na mayroong Diyos, mga kapatid? Amen. Ay ba'y naniniwala na mayroong Diyos? Lahat tayo galing sa Diyos. Nilikha tayo ng ating Panginoon. Naipaglihi tayo ng ating mga magulang. Amen? Sa loob ng 9 na buwan, naroon tayo mga kapatid sa kanyang sinapupunan. And after 9 months, mga kapatid, tayo po ay isinilang. Amen? At ang Diyos, mga kapatid, ang siyang patuloy na nagbibigay buhay sa atin. Siya'y patuloy na nagpapalakas. At hindi lamang sa pagpapalakas, sa pagpapalago, amen, sa ating pananampalataya. Kaya dapat nating maunawaan, mga kapatid, ang pag-iral ng Diyos sa mundo. Amen? Ang pag-iral ng Diyos, ang sabi po ng mga awit, chapter 14 and verse 1, mga kapatid, sa aklat ng Salmo 14, amen, kabanata 14, ang talata ay 1. Ang sabi rito sa wikang Tagalog, ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos, sila'y nangapapahamak, sila'y nagsigawa ng kasuklam-suklam na mga gawa, walang gumagawa ng mabuti. So ang mangmang lamang, mga kapatid, ang magsasabi na walang Diyos. Pero tayo ay hindi po itinuring na mangmang. Praise the Lord, naunawaan natin, mga kapatid, ang sinasabi ng Biblia, at naniniwala tayo na mayroong Diyos. Kaya ang unang tanong ko sa inyo, kayo ba'y naniniwala na mayroong Diyos? Lahat tayo nag-agree, mga kapatid. Ibig sabihin, nauunawaan po ninyo. At hindi lamang sa pagkaunawa, kundi nararamdaman natin sa ating pong mga buhay ang Diyos sa kapatid. Amen? Amen. Kung ating pong mapapansin sa araw-araw, praise the Lord, na ating pong pamumuhay sa mundong ibabaw na ito, ramdam natin, mga kapatid, na mayroong Diyos. Ramdam natin ang kanyang pagmamahal, ramdam natin ang kanyang pagyakap, ramdam natin, mga kapatid, ang kanyang pag-iingat sa ating pong mga buhay. Kasi ang sabi ng Biblia, kung walang Diyos, amen, ang magiging buhay natin, mga kapatid, amen, ay naroon sa tinatawag nating kategorya, mga kapatid, na desperado ka. Amen? Ibig sabihin, ikaw ay naroon sa pinakamababang antas ng pamumuhay sa mundong ibabaw na ito. Kaya ang sabi ng Biblia, mapalad ka na mayroon kang Diyos. Mapalad ka kung ikaw, ang iyong katawan ay ginawang templo ng ating Panginoon. Amen? Sapagkat ang Diyos, mga kapatid, ang siyang nagbibigay buhay sa atin. Kaya, ang talatang ating pinabasa, ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Sumangmang lamang ang makapagsasabi. Sino yung mga itinuring ng mangmang? Yung mga hindi nakaunawa ng Biblia. Amen? Yung mga taong hindi naniniwala na mayroong Diyos. Yung mga taong, mga kapatid, na hindi po naniniwala, praise the Lord, patungkol sa pag-iral ng ating Panginoon. So, sila'y tinatawag na mangmang. Amen? Ang sabi rito, ang unang talata sa Biblia ay nagpapakilala sa Diyos bilang manlilikha. Nang sabi po ng Genesis chapter 1, verse 1, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So, sa unang aklat sa Genesis chapter 1, mababasa po natin, mga kapatid, na nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So mayroong manlilikha. Amen? At walang iba ang Diyos. Kaya ang sabi po ng chapter 2 ng aklat ng Genesis, mga kapatid, tayo po ang ating mga ninuno, amen, ang ating mga magulang sa laman, sila'y galing sa Diyos. Sila'y gawa ng ating Panginoon. Amen? Kaya sabi po ng Biblia, chapter 2, verse 7, ang Diyos ay nagdakot ng isang dakot ng alabok mula sa lupa at ifinorm ng Panginoon na hugis tao. At ang ginawa ng Panginoon, hiningahan ng Panginoon ang butas ng ilong at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. So, tayo ay galing sa Diyos. Ang buhay natin ay galing sa Diyos. Amen?
Ang sabi pa rito, hindi sinusubukang patunayan ng Biblia ang pag-iral ng Diyos. Sa halip ay inaako nito at ipinahahayag na ang kaalaman tungkol sa pag-iral ng Diyos ay pangkalahatan. Amen. Sa buong mundo, mga kapatid, nang sabi po ng Biblia, langit at langit ng mga langit ang Diyos ay hindi magkasya. Yung kanyang kalikasan bilang Espiritu. Kasi may kalikasan ng Panginoon na tinatawag na Espiritu. Ang Espiritu ay hindi nakikita. Ang Espiritu, mga kapatid, ay naroon sa lahat ng dapat. Tayo po ay may puso, ano po? Amen? Kung gaano kalaki ang ating kamao, gano'n kalaki ang ating puso. Praise the Lord. At sa ating pong puso, mga kapatid, ang sabi po ng Aklat ng Corinthian, si Kristo ay nananahan sa ating mga puso. Ang Diyos, tayo ay ginawang templo niya. Ibig sabihin, tayo ay tirahan niya. Amen? Kung sinasabi ng Biblia, langit at langit ng mga langit, ang Diyos ay hindi magkasya, pero ang napaka-imposible ito. Bakit nagkasya ang Panginoon sa puso mo? Na kasing nakilamang ng kamao mo. Amen? Yung mga imposibleng bagay sa tao ay nagiging posible sa Panginoon. Praise the Lord. Kaya si Kristo, mga kapatid, siya ay narito nananahan sa ating pong mga puso. Nang sabi po ng Aklat ng mga Awit, sister mo, pakibasa mo, sa Aklat ng mga Awit, Kabanata 11 at ang talata ay isa, or chapter 19 and verse 1. Awit chapter 19 verse 1. Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos, at ipinagkikilala ng kalawakan ang gawa ng kanyang mga kamay. Okay, sabi rito, napakaliwanag po. Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. Amen? So maging ang langit ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Panginoon. Hindi lamang ang tao ang nagpapahayag, kundi maging ang langit at ang kalawakan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Panginoon na ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kanyang mga kamay. Amen? Praise the Lord. So, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang Diyos na ating kinikilala, ang Diyos na tumawag sa atin, mga kapatid, ay makapangyarihan. In fact, sabi ng Biblia, lahat ng bagay sa mundo ito ay galing sa Kanya. Nilikha ng Panginoon. At kung wala siya, hindi po nahayag ang mga bagay na ito. Maging ikaw. Amen? Ang pagkalikha ng Panginoon sa iyo ay kabila-bilalas. Sino ba rito yung nakabilang na kung ilang bilang mayroong ilang bilang ang buhok niya sa kanyang ulo? Nabilang niyo na po ba, kapatid? Siguro, sa atin, mga kapatid, pagka kalikasan kasi ng Pinoy, pagka nakakita sila ng tao nagbibilang ng kanilang buhok, ang ginawa agad nila, mga kapatid, ang tao ito ay nasisiraan ng mga kapatid. Siguro, sinisikap nila nung bilangin ang kanyang buhok. Pero wala pong nakakabilang kung ilang buhok na siya. Pero ang Diyos, alam niya kung ilan yan. Counted ng Lord yan. Kung may lalagas na isa, or dalawa hanggang 10, counted ng Panginoon yan. Nasabi po ng Biblia, bago pa natin sabihin, alam na ng Panginoon ang nilalaman ng ating puso't isipan. So mayroong Diyos na umiiral. Mayroong Diyos na nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Kaya bilang tao, wala tayong may tatago sa harapan ng Panginoon. Ako, tayong lahat, wala tayong may tatago sa harapan ng Panginoon. Amen? Ang sabi ng Biblia, saan man ang 2 o 3 na nagkakatipon sa kanyang pangalan, saan siya naroon? Siya'y naroon sa gitna. Kasama natin ang ating Panginoon. At hindi lamang siya naroon sa gitna. Sabi sa inyo kanina, siya'y nananahan sa inyong puso. Amen? Sa lahat ng dako naroon ng Panginoon. Amen? Kaya, ang Diyos, ang kanyang pag-iral, mga kapatid, amen, siya'y umiiral sa pangkalahatan. Bagamat siya ay nariyan, nananahan sa iyong puso, pero ang Diyos ay umiiral sa ibang lugar. Hindi po limitado ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi po limitado ang kakayahan ng Panginoon. Amen? Praise the Lord. Siya ay Espiritu at
kaya niyang gawin, mga kapatid, ang lahat ng mga bagay. Amen. Ulitin ko, ayon po sa awit, Kabanata 11, ang talata ay 1, ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kanyang mga kamay. So even the heavens, mga kapatid, declares the glory of God. Ang sabi po ng Romans, Roma, Kabanata 1, ang talata ay 11 hanggang 20. Sistera Hope, pakipasa na ang talata nito. Romans Chapter 1, verse verse 20. 19 to 22. Sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, sapagkat ito ay ipinahayag ng Diyos sa kanila. 20. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa ng lalangin, ang sanlibutan ay nakikita maliwanag, sapagkat anto sa pamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggang niya kapangyarihan at pagka-Diyos upang sila'y wala madahilan. So sabi ng Biblia, amen, sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Amen? Kaya ang tanong ko sa inyo kanina, kung nakikilala niyo ba ang ating Panginoon? Amen. Praise the Lord. Sabi niyo, opo. So, nagpahayag ang Panginoon sa inyo. Amen? At meron din tayong talatang binasa na sinabi ng mangmang sa kanyang puso walang Diyos. Pero ito, mga kapatid, maliwanag na mismo ang Diyos ay nagpakilala, nagpahayag sa bawat isa po sa atin. Amen? Dahil sa tayo ay nagbabasa ng Biblia, mga kapatid, at habang binabasa natin ang kanyang mga salita, patuloy nating nauunawaan, amen, ang mga bagay na patungkol sa Diyos. Sapagkat ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila, sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ang sanglibutan, ay nakikitang maliwanag. Praise the Lord. Sapagkat anto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggang niyang kapangyarihan at pagka-Diyos upang sila'y walang maidahilan. Amen. Kaya salamat sa Diyos, mga kapatid. Ako'y nagpapasalamat ng sobra sa Panginoon na siya'y nagpakilala sa akin. Amen. Itinuring ako ng Panginoon na kanyang anak. Itinuring kayo ng Panginoon na kanyang anak. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, mapalad ka. Amen. Kung nasumpungan mo ang Panginoon. Mapalad ka kung nasumpungan ka ng Panginoon. Amen. Sapagkat ang sabi ng Biblia, kayo'y magiging anak ko at ako'y magiging Diyos ninyo. Amen. Kayo'y magiging mga anak ko at ako'y magiging ama ninyo, sabi ng Panginoon. Praise the Lord. At ayon naman sa Biblia, mangmang lang ang nagsasabi sa kanyang puso na walang Diyos. Amen. Kaya nakakalungkot yung mga taong hindi nakakilala sa Panginoon. In fact, maraming mga relihiyon ngayon, mga kapatid, na ang kanilang mga miyembro ay pinagbabawalan nila na basahin ng Biblia. Amen? Ang Biblia hindi po niya ipinagbabawal, mga kapatid, sa mga tao na basahin ito, kundi, ang sabi ng Biblia, basahin ninyo sa aklat ng Panginoon. Saliksikin ninyo ang kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga bagay na yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Amen. Amen? Kaya kung kayo ng Biblia sa inyong tahanan, basahin ko ninyo. Guys, kung ipatotoo, mga kapatid, ang aking pong karanasan sa Biblia, amen, sa ngayon, binabasa ko, mga kapatid, ang New Testament, ang bagong tipan, from Genesis, from Matthew hanggang Revelation. Matthew, Mark, Luke, John, amen, Acts, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, amen. Ako po ay nasa Corinthian na ngayon. So, ilang araw na lang, mga kapatid, amen, matatapos ko na ang pagbabasa ko ng bagong tipan. So, napakahalaga na basahin ang mga salita ng Panginoon. Kasi hanggat ito'y patuloy nating binabasa, mga kapatid, patuloy nating mauunawaan ang mga bagay na patungkol sa Diyos. Amen? Hindi po sapat, mga kapatid,
na ituro lamang ito sa inyo. Kasi ho, pagdating sa pagtuturo, sabihin natin 100% kayo ay narito, kaimtim na nakikinig sa Panginoon. Nais ko sabihin sa inyo, hindi lahat ng sinasabi ko pumapasok sa inyong mga puso. Amen? Sa 100% mga kapatid, sabihin natin, 80% lang ang pumapasok sa inyong mga puso, yung 20% lumalabas. Amen? O sabihin naman natin, balik na rin natin, na baka sa pakikinig nyo, 20% lamang ang pumapasok sa inyong mga puso, 80% lumalabas. Kaya ho, mas mainam na tayo'y magbasa. Kasi pagka nagbasa ka, amen, unti-unti mong, kumbaga, ninanamnam, ikaw mismo ang kumakain, hindi ka sinusubuan. Kasi pagka nagtuturo ako, ibig sabihin, pagsusubo ko ito sa inyo ng mga pagkain spiritual. Pero pagka kayo ay nagbabasa, kayo mismo ang kumakain. Amen? At pagka kayo ay kumakain, praise the Lord, 100% mga kapatid, na-absorb yan ng inyong puso. Amen? At pagka na-absorb ng inyong puso, sinong lalago? Kayo. Amen? Mauunawaan ninyo na ganito pala ang sinasabi ng Biblia. Ganito pala kahalaga ang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Kaya ipinaunawa ng Panginoon sa atin. Sabi ng Biblia, saliksikin ninyo ang kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga bagay na iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Ang pag-aaral, ang Bible study, ang cell group, ito ay minsanan lamang. Amen? Minsan lamang ito. Sa mga susunod na linggo, sa ibang bahay na naman ako magtuturo. Amen? Kaya, nais kong i-encourage kayo, mga kapatid. Amen? Kung may pagkakataon kayo, inaanyayahan namin kayo na dumalo sa kawain ng aming Panginoon. Every Sunday, alas 8 ng umaga, amen, hanggang alas 12, yun po ay kaigsing oras lamang kung ibibigay natin sa Panginoon. Diba? Sabi ng Biblia, 6 na araw binigyan ko kayo para magtrabaho. Isang araw lang ang aking hinihingi sa inyo. Pero hindi pa talaga isang araw ang ating ibibigay sa Panginoon. Minsan 2 oras na. Minsan 3 oras, minsan 4 na oras na. Nagmamadali pa tayo umuwi. Amen? Diba? Kaya, dapat mga kapatid, yung pag nanais natin na ibigay ang the best na may bibigay natin sa Panginoon, ibigay na natin. Praise the Lord. Sa pakikinig, sa pagdalo, sa mga papuring awit, ibigay na natin 100% mga kapatid ang kaya natin ibigay sa Panginoon. Isipin natin na ang gagawin natin sa araw na ito ay parang huli na. Ito na yung last, Panginoon. Hindi ko kasi alam kung anong mangyayari sa akin bukas Pero naibigay ko sa iyo ang the best. Amen? Kaya dapat ganyan ang paglilingkod sa Panginoon. Praise the Lord. Kaya sabi ng Biblia, mga kapatid, marami pong mga tao na hindi nakakaunawa ng mga salita ng ating Panginoon. Marami pong mga tao na nakikipagdiskusyonan, nakikipagdebate, mga kapatid, dahil gusto nilang ipakilala ang kanilang kaalaman. Tayo, mga kapatid, na mga tinawag ng Panginoon, na unawaan natin ang mga salita ng Panginoon at kinakailangan itong ibahagi. Kinakailangan itong ipangaral. Amen? Nga sabi po, ilan sa mga argumentong nagpapatunay na mayroong Diyos na umiiral. May mga bagay, mga kapatid, amen, na nagbibigay patunay patungkol sa pag-iral ng Panginoon. Ibig sabihin, ang salitang pag-iral, pagpapahayag ng Diyos. Amen. Sa pangkahalatang paniniwala sa pag-iral ng Diyos, ang katotohanan na kahit saang dako ay naniniwala ang tao na mayroong Diyos. Amen? Ay isang matibay na argumentong pabor sa katotohanan ng pag-iral ng Biblia. Amen? Sa buong mundo, marami pong mga tao ang naniniwala patungkol sa Diyos. Pero may mga bansa na ayaw nila na ang Biblia ay ipapangaral sa kanilang bansa. In fact,
Marami ang mga taong mangangaral na nung nahuli nila ikinulong at hindi lamang ikinulong kundi pinatay. Bakit ayaw nila na maunawaan ng kanilang bansa, ng kanilang mga constituent, mga kapatid, ang salita ng Panginoon? Amen? Kasi sila yung mga taong bulag. Sila yung mga taong ayaw nila, mga kapatid, na maunawaan ng kanila mga nasasakupan ang mga bagay patungkol sa Diyos. Kaya sabi ko na aklat ng Corinthians, chapter 4, verse 4, Sister Hope. Chapter 4, verse 4, na binulag. Sa 2 Corinthians, chapter 4, verse 4. Sabi dito, na binulog ng Diyos na sa libutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisasampalataya, upang sa kanila ay huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kalwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Okay, ang sabi ng Biblia, na binulag ng Diyos ng sanglibutan ito ang kanilang mga pag-iisip. Sino ang Diyos ng sanglibutan ito? Walang iba sa Satanas. Amen. Na binulag ng Diyos ng sanglibutan ito, si Satanas, ang kanilang mga pag-iisip upang huwag suminag sa kanila ang kaliwanagan ng Ebanghelyo. Amen? Sa makatuwid bagay sa Yesu Cristo na siyang larawan ng Diyos. Now, ang gusto ni Satanas, huwag mong maunawaan ng Biblia. Ang gusto ni Satanas, huwag mong pakinggan ang salita ng Panginoon. Amen? Gusto mo bang sundin ang nais ni Satanas sa buhay mo? Amen? Praise the Lord. Tayo, mga kapatid, ayaw natin nun. Once, minsan na tayong pinaunawa ng Panginoon. Minsan na tayong binigyan ng pagkakataon ng Lord. Amen? Na nung napakinggan natin ang kanyang mga salita, unti-unting nabuksan, mga kapatid, ang ating mga kaisipan dahil sa salita ng Panginoon. Amen? Kaya sabi ng Biblia, mapalad ang tao na nakikinig at nagbabasa ng mga salita ng Diyos, sapagkat kanilang malalaman na ang panahon ay malapit na. Ibig sabihin, ang pagbabalik ng Panginoon ay malapit na. Sa iyong mga tao na hindi nakaunawa, hanggang sa ngayon, ang kanilang mga puso ay sarado pagdating sa pakikinig ng mga salita ng Diyos. Isa lamang ang naging dahilan nun. Sinarahan ni Satanas ang kanilang mga puso upang huwag suminag sa kanila ang kaliwanagan ng ibang Diyos. Kaya ulitin ko, napakapalad ko niyo. Sa dinami-dami po mga tao ngayon, dito po, sa subdivision ito. Amen. Bakit mapalad kayo? Narito kayo eh. Baka yung iba naroon sa kanilang tahanan, nanunood ng mga telenovela, di ba? Or nakikipag-chismisan doon sa kanilang mga kapitbahay. Ano pa? Or baka sila'y naroon sa loob ng kanilang tahanan na natutulog. Pero narito kayo. Mapapalad. Amen. At ito'y masasabi kong mapalad kayo. Dahil napaulakan ninyo ang paanyaya ng inyong kapatid. Ganyan din ako noon eh. Maraming mga kapatid natin nagpapatotoo na gano'n ang nangyari sa kanila. Na nung may nagtuturo, naimbitahan sila. Amen? At habang nagtuturo ng mga salita ng Panginoon, unti-unti nagbubuksan ang kanilang mga unawa. At nagtutuloy-tuloy na mga kapatid sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya ang mukhang bibig nila mga kapatid sa ngayon, salamat kapatid na ako'y naanyayahan mo na makinig mo sa salita ng Panginoon. Kung walang paanyaya kaya na ginawa noon, saan na kaya ako ngayon? Kaya mayroong isang awit na nagsasabing, nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Sa tingin nyo, nasaan kaya ngayon kung walang paanyaya sa inyo? Praise the Lord, tanggapin niyo po ito sa puso't isipan ninyo, mga kapatid, na ang araw na ito ay araw na binigay ng Panginoon sa inyo. Corinthians chapter 6 verse 2. Amen. 1 Corinthians chapter 6 verse 2. Sister mo, pakibasa. 1
Revelation chapter 6 verse 2, o hindi ba ganin ninyo nalalaman na ang mga banal ay magsisihatol 6-2. Second Corinthians. Sige, Second Corinthians 6. Sorry. Sabi dito, sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas kita'y sinakuluhan. Narito, ngayon ang panahong ukol. Narito, ngayon ang araw ng kaligtasan. Amen. So, pinakinggan ka ng Panginoon. Sinakluluhan ka ng Panginoon. Kasi tayo, mga kapatid, amen, nais kong bigay yung halimbawa na kung ikay wala pang Kristo, ikay matatawag na isang bulag na tao. Amen? Pagka sinabi natin bulag, hindi pa nakaalam ng katotohanan. Kaya nung ikay tumawag sa Panginoon, pinakinggan ka ng Diyos. Tama? Sabi ng Biblia, pinakinggan ka ng Panginoon, at sinabi ng Panginoon, ngayon ito ang araw ng iyong kaligtasan. Diba? Ngayon ang araw, mayroong isang araw, ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Amen. Sino buhay natin? Hindi natin alam kung ano mayayari sa ating mga. Hindi ko alam na baka bukas wala na ako. So no one knows. Walang nakakaalam. Amen. Meron akong kakilala mga kapatid sa Divisoria nung ako ay worker pa ng Trinity Church. Meron akong kakilala na naupo lang siya doon sa kanyang upuan. At ako'y naroon sa kabila. Pagdaan ng train, habang siya nakaupo, pagdaan ng train, hindi naman siya nabangga. Saktong pagdaan ng train, pagtingin ko sa kanya, wala nang buhay. Naupo lang siya, tapos yung buhay ganun-ganun lang, biglang nawala sa kanya. Amen. So hindi natin alam kung kailan tayo pupunta. Sabi ng aklat na Hebrew, it is appointed unto man once to die, and after this is also. Kaya, sa panahon na ikay pinakinggan ng Panginoon at tinanggap mo ang kanyang paanyaya, itinuring na ang araw na iyon ay araw ng iyong kaligtasan. Kaya sa atin mga kapatid na nakaunawa, na nakatanggap na mga kapatid ng mahalagang balitang ito, huwag na natin sayangin. Amen? Huwag na natin baliwalain. Huwag na natin isipin mga kapatid na at sabihin na, Lord, sa kanila ako maglilingkod sa iyo kasi marami pa namang pagkakataon. Marami pa namang araw. Marami pa namang linggo. Marami pa namang buwan. Marami pa namang taon. Amen? Ano sabi ng Biblia sa aklat ng Lucas? Isang taong mayaman. Sinabi niya sa kanyang sarili, o ikaw sarili, marami ka nang naimpok na kayamanan. Marami ka nang naimbak na mga ari-arian. Wawasakin ko ang aking maliit na bangan, ibig sabihin ng bodega, at magpapatayo ako ng malaking bodega para doon ko ilagay ang aking mga kayamanan. At ang sabi niya sa kanyang sarili, uminom ka, kumain ka, at magpaksaw. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Hoy hangal, hindi mo ba alam na sa gabi ito ay kukunin ko na ang iyong kawan? Makamtan mo man ang lahat ng mga bagay sa mundo ito. Kung si Kristo naman ay wala sa buhay mo, everything is useless. Lahat ng bagay ay walang kwenta. Lahat ng bagay ay walang halaga. Pero, amen, kahit tayo walang kayamanan, wala tayong ari-ariang may pagmamalaki sa ating mga kapitbahay, pero kung may Kristo ka, masasabi ko, ikaw ang taong pinakamayaman sa Espiritu. Sapagkat si Kristo, bagamat siya'y mayaman, ay nagpakadukha upang sa kanyang karukhaan, ikay magiging mayaman. Yun yung sabi ng Biblia. Diba? Dahil sa tinanggap mo ang kanyang masalita, itinuturo ng Biblia na ikay mayaman. Dahil sa tinanggap mo ang Panginoon, itinuturo ng Biblia, mga kapatid, na ikay mayaman. Ang sabi ng Biblia, lahat ng nasa akin ay ibibigay ko sa iyo. Ano yung nasa Panginoon? Lahat ng bagay pagmamayari ng Panginoon. Langit at lupa ay pagmamayari ng Panginoon. Kaya meron kang kabahagi doon. Amen?
Mayroon tayong kabahagi sa mga kayamanan na mayroon si Kristo. So, ibig sabihin mga kapatid, ang mga bagay na patungkol sa pag-iral ng Diyos, mga kapatid na ating pinalalaman, nagkaroon tayo ng kabahagi doon. Ibig sabihin, yung kaalaman, yung katalinuhan, yung karunungan nasa iyo ngayon, ibinahagi ng Panginoon niya sa iyo. Nang sabi pa mga kapatid, tayo po magbasa ng talata. Amen. Praise the Lord. Sa aklat po ng mga gawa, Kabanata 17, ang talata po ay 22, Acts chapter 17 verse 22, at tumindig si Pablo sa gitna ng mga Areopago at sinabi, kayong mga lalaking taga-Atenas, sa lahat ng mga bagay ay napapansin kong kayo'y lubhang relihiyoso. Marami pong mga tao sa mundo ito na sila'y mga relihiyoso. Pero sila'y hindi po makadiyos. Amen? Sila yung mga relihiyoso pero hindi makadiyos. Sila'y panatiko sa kanilang relihiyon. Pero pagdating sa pagkakilanlan sa Diyos, wala silang sapat na unawa. Kaya nung si Pablo ay napadaan doon sa Atenas, sa Greece po ito, may napansin siya na kayo ay lubhang matalino. Marami kayong alam patungkol sa mga bagay sa mundo ito. Pero patungkol sa mga bagay sa Diyos, wala kayong nalalaman. Kaya ang sabi pa ng Biblia, sapagkat sa ating pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba, ito yung mga taong relihiyoso, ay nakasumpong din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito, sa iisang Diyos na hindi kilala. So sila'y mga relihiyosong tao. Pero sabi ni Pablo, may nakita ako sa inyong dambana na nakasulat sa isang Diyos na hindi kilala. Marami silang mga sinasamba, kapatid. Amen? Thousands of gods ang kanilang sinasamba. Pero may nakasulat doon sa isang Diyos na hindi kilala. Baka may nakaligtaan pa silang mga Diyos na hindi pa nila nasamba. Kaya doon sa kanilang dambana sumulat sila na kung sakali mang mayroon kaming nakaligtaan na Diyos na hindi pa namin nasamba, ay kinakailangan na isulat na naman. Kaya si Pablo, ipinakilala nila ang Diyos na hindi nila kilala. Walang iba ang ating Panginoong Kristo. Amen. Marami pong mga taong bulag sa ating paligid ngayon. Amen. Ibig sabihin, mga taong hindi nakaunawa. Walang spiritual na kaalaman, mga kapatid. Sino ang magpapaunawa sa kanila? Sino magtuturo sa kanila? Sino ang magsasaysay sa kanila? Amen? May mga pastor, may mga apostles, may mga teachers, may mga evangelists, may mga tinatawag na teachers. Sila ang magtuturo. Amen? Kabahagi na kami roon na kinakailangan magturo sa kanila para maunawaan nila, mga kapatid, ang mga bagay patungkol sa pag-iral ng Diyos. Amen? Nais kong itumbok ngayon sa inyong mga puso, mga kapatid. Sa atin, bilang mga ordinaryong tao sa mundong ibabaw na ito, hindi pa natin talaga alam ang lahat ng mga bagay. Amen? Hindi pa talaga natin alam ang lahat ng mga bagay. Sino pa rito? Amen? Ang magtitestify at magtuturo na mayroong isang taong nakakaalam na ng ganitong mga bagay. Mayroong tao na dito sa loob ng gaya-gaya na alam na ang Biblia from Genesis to Revelation. Dalhin niyo rito sa atin at magpapasakot ako sa kanyang Panginoon. Makikinig ako. So wala. Lahat tayo limitado lamang ang ating Panginoon. Kinakailangan pa natin turuan. Kinakailangan pa natin makaalam. Kinakailangan pa natin bahaginan ng mga salita ng ating Panginoon. Amen? Shall we say praise the Lord? Praise the Lord.
Lahat tayo magsabi, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Kaya napakapalad po ninyo. Napakapalad po ninyo. Amen. Magpasalamat kayo sa ating kapatid kay Sister Marites. Hindi niya ikinahihiya ang Ebanghelyo. Kapatid, pwede bang maanyayaan namin kayo? Kahit ilang minuto lang. Sister, naglalaba ako eh. Nagbuhugas ako ng pinggan eh. Ipapatulog ako ng anak. Pero bakit yung alibay na yun, hindi nyo ginawa? Mas mahalaga ang pakikinig ng salita nito. Ibig sabihin, binibigyan yung pansin ng Diyos. Kung noong darating mga kapatid, amen, na ang pansin ng Panginoon ay mawawala na sa atin. Ngayon, nakapokus ang Lord. Kasabi ng Biblia, saan man ang dalawa tatlo na nagkatipon sa kanyang pangalan, narito ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Amen. Pagkakataon ito ng Panginoon para makakilos siya sa ating Panginoon. Pagkakataon din natin ito, mga kapatid. Amen. Napansinin din ang panawagan ng Lord. Alam niyo, matagal nang tumatawag ng Panginoon eh. Amen. Matagal nang sinasabi ng Panginoon, anak, kailan mo ba ako bibigyang pagkakataon na pakinggan mo ang aking mga salita? Lubhang napaka-busy mo na. Lubhang marami ng mga bagay na kumukuha ng iyong atensyon. Kailan mo ba ibibigay ang iyong atensyon para sa atin? Amen? Yeah. Yung atensyon na yan na ibinigay ng Panginoon sa inyo. Napangiti niyo ang Panginoon sa pagkakataon. Napangiti niyo ang Panginoon. Praise the Lord. Kaya mapaalam ang nakikinig ng mga salita po ng ating Panginoon. Okay. Meron pang binabanggit dito ang mga kapatid pangatlo. Mga argumento sa kadahilanan ng cosmological, ang kaisipan na ang pag-iral ng Diyos ay maaring napatunayan ng makatwiran ay nakasalalay sa argumento ng unang sanhi or first cause o ay kinakailangan ang daigdig at ang tao ay epekto na kinakailangan mayroong dahilan o sanhi ang pag-iral nito sa makatuwid kung bakit nagkaroon ng daigdig at ng tao ay dahil sa Diyos. So, nice kong i-quote uli yung Genesis chapter 1 verse 1. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So, ang daigdig na ito, mga kapatid, ay nilikha ng Panginoon. Pagkatapos na likhain ng Panginoon ang daigdig na ito, inilagay niya ang tao upang mamahala, mga kapatid, ng mga bagay na nilikha ng Panginoon. Kaya lahat ng ating pong mga tinatangkilik ngayon, lahat ng mga bagay na mayroon ka, pahiram lang ng Diyos yan sa iyo. In fact, wala po talaga tayong pagmamayari ni kahit isa. Kahit hanging nalalanghap mo, pahiram lang ng Panginoon sa iyo. Amen? Lahat ng mga bagay na mayroon ka, sa isang iglap, maaaring tuloy niya ng Panginoon. Kilala niyo si Job? Nabasa niyo ang buhay ni Job sa Biblia? Si Job, isang taong napakayaman. Meron siyang 7 anak. Amen? Na mga magaganda at mga gwapong lalaki, mga kapatid. Meron siyang mabait na asawa. Meron siyang mga hayop, mga kapatid, na napakarami. Meron siyang malawak na lupain. Sa isang iglap, lahat ng iyon ay kinuha ng Panginoon. Tinext siya, sinubukan siya ng Panginoon. Kung ito bang si Job, mga kapatid, ay mananatiling matapat sa paglilingkod niya sa Panginoon. Sa isang iglap, oras lamang. Amen. Hindi po marahil isang araw nangyari yun, kundi oras lamang. Sa sandaling pagkakataon, lahat ng mga bagay ay nawala sa kanya. Itong nakakalungkot. Nung wala ng lahat sa kanya, mga kapatid, inusik ba siya ng kanyang may bahay? Job, hirap na hirap ka na. Mula ulo hanggang talampakan ay may pigsata. Yung integrity mo, nariyan pa rin.
sa Panginoon mo Diyos na iyong pinaglilingkuran, mas mainam pa sa iyo, Job, na sumpain mo na lang yung Diyos at magpakamatay ka. Grabing, ano yun? Hirap, mga kapatid, na wala nang lahat sa iyo. Tinusig ka pa ng asawa mo, nakarinig ka pa ng mga salitang hindi magaganda. Anong sabi ni Job? Hoy, hangal. Sasamba ka lang ba sa Panginoon kung mayroon ka? Hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina at hubad din akong babalik sa Panginoon. Ano ang sabi ni Job? Purihin ang pangalan ng Panginoon. So nakita ng Panginoon yung faithfulness ni Job. Amen. Kaya lahat ng mga bagay na mayroon tayo, sasakyan, kabuhayan, tinatangkilik, mga kapatid, mga bagay na pinagkakita natin araw-araw, pahiram lamang ng Diyos sa atin. Amen? It is appointed unto man once to die, not to this judgment. Tayo bilang mga tao, uuwi tayo sa alabok, sapagkat doon tayo nagmula. At uuwi rin tayo kung saan tayo nagmula. 6 feet below the ground, mayaman ka ba't mahirap, iisa lang ang kahahantunan mo. Isang maliit na hukay, amen, 3x6 ang lawak nito. Yun lang ang magiging pagmamayari ko kung wala ka na. Diba? Praise the Lord. Diba? Marami na mga taong nagnanais, mga kapatid, dahil sa silang mayaman. Kung sabi nga ni Alexander the Great, request ko sa inyo bago ako makatay na yung aking kabaong, lagyan nyo ito ng 2 butas sa gilid. At habang ako ay pasan-pasan ninyo, ilabas ninyo ang aking 2 kamay at ipakita nyo, iparada nyo sa kalin pagdaraanan ng aking, sabihin yung kabaong na ito. Ipakita nyo na bagamat ako'y tinawag na Alexander the Great, isang taong itinuring na matapang, isang taong mayaman, ipakita nyo sa lansangan at sa maraming tao na nung ako'y namatay, wala akong hawak-hawak na kayamanan sa aking pamamagitan. Ibig sabihin, makaptan mo man ang lahat ng mga bagay sa mundo. Kung si Kristo ay wala sa buhay mo, everything is useless. Amen? Kaya ikay mananampalataya, ikay binago at tinawag ng Panginoon. Si Kristo ay manahang sa iyo. At ikay ginawang templo. Si Kristo ay ginawa mong master, ginawa mong Panginoon. Praise the Lord. Ginawa mong tagapagligtas ng iyong kaluluwa. Amen. May pagmamalaki ka. Kahit wala ka na, kahit wala na ako, kahit wala na tayong lahat, may pagmamalaki tayo ng ating mga anak, na ang ating magulang, sila'y naging matapat at naging na mga taong naglilingkod sa iyo. Wala ka naman. Yan lamang ang tanging maipapamana natin sa ating mga anak na kailan may hindi nila magagawa. Nawang tanong, kailan natin sisimulan ito? Ganyan tanong eh. Kailan natin sisimulan? Amen? Ako nasimulan ko na. Amen? At tulungan nawa ako ng Panginoon, mga kapatid, na ito ay maitaguyod ko hanggang sa ang buhay ay alisin ng Panginoon sa akin. Yung legacy, di ba? Yung legacy. Ano yung legacy? Yung mga bagay na nagawa mo na maaari mong iwan sa iyong mga anak na kailanman may pagmamalaki ka naman. Pero yung pagkakataon na ipinahihiya ko yung mga ginawa ng aking nanay. Ipinahihiya ko yung mga ginawa ng aking mga magulang. Meron naman silang karangyaan, pero hindi nila ako pinag-aral. Pinahihiya ko sila. Pero kung ikaw ay isang taong mabuti, mga kapatid, lahat ng ginawa mo kahit wala ka na, susukliin mo na.
gaano kaganda mga kapatid na ikaw na naglilingkod sa Panginoon at yung anak mo ay ipinagpatuloy niya ang paglilingkod mo sa Panginoon. At pag kayong anak mo ay tatanungin, bakit ka ba hanggang sa ngayon narito at naglilingkod sa Panginoon? Dahil sa mga magulang ko. Dahil sa kanilang katapatan. Amen? Dahil sa kanilang pagpupusigi. Dahil sa kanilang pagtsatsaga. Amen? Ikinagpatuloy ko kung ano ang kanilang kasimulan. Lahat ang sabi, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Nawa mga kapatid, lahat ng mga bagay na ito na ating pong narinig ngayon at ating pong natutunan, ito'y tumimok sa ating mga Diyos. Kaya ang prayer ko kanina, Lord, ang mga salita mo ay gawin mong binhi sa aming mga puso Yes, amen. upang ito'y tumubo at maging isang ganap na puno at mamumunga ng maraming mga mabubuting buhay. Praise the Lord. How I wish, mga kapatid, amen, na sa kaunting sandali, sa pagkakataon ito, ay na-share ko sa iyo, mga kapatid, ang mga salita ng ating Panginoon. At nawa, ang mga salitang ito, mga kapatid, na na-share ko sa inyo, manatili nawa ito sa inyong mga puso. Amen. At patuloy tayong dalhin sa malalim na paglago, mananampalataya, paglilingkod sa ating Panginoon Jesus. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Meron po ba kayong tanong patungkol sa ating pinapag-aralan ngayon? Baka may tanong kayo, mga kapatid. Even i-address po natin ang tanong na yan. Ayun po. May tanong kayo? Amen. Patungkol sa pag-iral ng Diyos o labas, mga kapatid, sa mga bagay natin po napag-aralan. Baka may mga tanong kayo. Amen. Bakit ba tayo naglilingkod sa Panginoon? Bakit ba natin, kumbaga, pinag-aaksayahan ng panahon ang paglilingkod sa Panginoon? Kumbaga, hindi tayo nag-aaksaya. Hindi tayo nag-aaksaya ng panahon, kundi tinitreasure natin ang time na ito. Amen. Binibigyan natin ng pagpapahalaga ang time na ito. Salamat sa ating Panginoon. So, salamat sa Diyos, mga kapatid, at din salamat sa pamilyang ito, sa pamilyang Stertes, sa kanyang mga anak. Amen. Sa bawat sa po sa atin, mga kapatid na narito ngayon. Amen. Patuloy kong nagagalak ang inyong pagsusulikap, pagtsatsaga, mga kapatid. Amen. Sa pagbiling ito. At pakikinig ng mga salita po natin. Assistant Tess, ito ka muna.